Ang mahiwagang gayuma ng Pilipinas. Ang kwento ng mga dayuhang ayaw ng umuwi. Kamusta? Lahat? Nitong mga nakaraang araw, sumabog sa mga social media at online forum sa ibang bansa ang isang napakakakaibang paksa na talagang magpapaisip sa iyo. Isang malaking grupo ng mga dayuhan na ang orihinal na plano ay panandali ang bakasyon, business trip o pag-aaral lamang sa Pilipinas ang biglang nagpakita ng kolektibong sintomas ng hindi na pagpaparamdam. Hindi sila literal na nawawala. Hindi rin nawala ang kanilang pasaporte o nasangkot sa gulo. Ang dahilan, nang maranasan nila ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ayaw na nilang bumalik sa kanilang sariling bansa. Sumiklab ang isyung ito sa isang sikat na discussion forum sa Amerika. Isang post ang umabot sa hindi pa nararating na kasikatan na may nakapangingilabot na pamagat. Nag-travel ang kapatid ko sa Pilipinas at ngayon, tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon sa kanya. Labis ang pag-aalala ng nag-post. Kwento niya, plano lang daw ng kanyang nakababatang kapatid na mag-backpacking at maglibot sa mga isla sa loob ng ilang linggo para maranasan ang kakaibang kultura ng Asya. Ngunit lumipas na ang nakatakdang petsa ng kanyang pag-uwi. Hindi siya sumipot sa airport. Hindi niya sinasagot ang mga tawag, tinatamad mag-reply sa mga mensahe, at walang anumang aktibidad sa kanyang social media. Nagpanik ang buong pamilya. Iniisip na baka na-aksidente siya sa isang liblib na bundok o nakidnap. Nang sa wakas ay makontak nila siya sa isang video call. Sinabi ng kanyang kapatid sa isang napaka-relax na tono, "Sobrang ganda ng buhay ko dito. Sa totoo lang, wala akong maisip na kahit isang dahilan para bumalik pa." Ang pangungusap na iyon ay nagpatulog sa buong pamilya niya sa kabilang panig ng mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Nakulam ba siya? Ang kakatuwang pangyayaring ito ay binigyan na ngayon ng isang parang medikal na pangalan sa internet. Refusal to return home syndrome. Ang mga taong ito, na orihinal na plano ay manatili lamang ng panandalian, ay natagpuan na lang ang kanilang sarili na ang ilang linggo ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. Bago pa nila mamalayan, ilang taon na pala silang naninirahan sa Pilipinas at para sa kanila, ang lahat ay tila natural, makatwiran at nagdudulot ng kaligayahang hindi pa nila naramdaman noon. Dumarami na sa buong mundo ang mga adik sa Pilipinas na ito na lalong nagpapausisa sa mga hindi pa nakakarating dito. Kung pag-uusapan ng mga world-class na tanawin, hindi ba't meron din yan ng Switzerland, New Zealand o Canada? Kung pagkain at shopping naman, sa panahon ng globalisasyon, aling malaking lungsod ang walang mga fine dining restaurant at luxury mall? Ano ang espesyal na gayuma ng maliit na kapuluang ito na kaya nitong akitin ang mga kanluraning bihasa na sa paglalakbay? Na para bang nabighani sila at handang iwan ang lahat para manatili dito. Nang tanungin sila, halos iisa ang kanilang misteryosong sagot. May kakaibang mahika ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Pansinin, hindi ang wow na reaksyon ng isang turista ang tinutukoy nila, kundi isang tahimik ngunit malalim na pagyanig sa kanilang kaluluwa. Paano ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay ay magdudulot ng ganitong espiritual na pagkabigla? Ngayon, sabay-sabay nating himayin ang misteryong ito sa pamamagitan ng mga pinakatotoo at walang saling na testimonya ng mga dayuhang ito upang matuklasan kung paano ang tila ordinaryong pamumuhay sa Pilipinas ay may taglay na alindog na kapag natikman mo, hindi mo na maiwas ang balikan. Sa pamamagitan ng mga kwento ng mga dayuhang ayaw ng umuwi, tutuklasin natin ang katotohanan sa likod ng fenomenong ito. Isang katotohanang marahil ay matagal nang nakasanayan at binaliwala nating mga Pilipino na siyang pinakakaakit-akit at natatanging katangian ng ating bansa. Nang kapanayamin namin ng malaliman ang mga dayuhang piniling manatili at tinanong sila kung ano ang nagustuhan nila sa Pilipinas para iwan ang lahat, ang kanilang mga sagot ay halos hindi tumutukoy sa mga karaniwang inaasahan natin. Hindi ito ang Boracay, hindi ang mga tarsier ng Bohol, o ang ganda ng mga rice terraces sa Banawe. Buong katapatan nilang sinabi na ang tunay na gumulat at nagpabago sa kanilang pananaw sa buhay ay ang itinuturing nating ordinaryong pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa kanila, ang kalidad ng buhay dito ay halos hindi ka panipaniwala. Ang kanilang unang pagsakay sa MRT sa Maynila pa lamang ay sapat na para wasakin ang kanilang kanluraning pananaw. Isinulat ng isang Pranses mula sa Paris sa kanyang blog. Nang una akong sumakay sa MRT sa Manila, hindi ko mapigilang mapakagat sa aking daliri sa pagkamangha. Ang sahig ay sobrang kintab na parang kumikinang. Walang kahit isang graffiti sa mga pader.
At ang pinaka nakakagulat, tahimik sa loob ng bagon, walang nag-iingay at lahat ay pumipila ng maayos. Sa kanyang paningin, hindi ito isang ordinaryong tren, kundi isang space capsule na puno ng kaayusan. Para sa atin, normal lang ito. Ngunit para sa kanila, ito ay isang himalang hindi nila akalain. Ikinuwento niya kung paano ang mga subway sa mga lungsod tulad ng Paris o New York ay madalas na marumi na parang basurahan. May mga daga na tumatakbo at ang ingay ay halos makabasag ng eardrum. Ang pagnanakaw ay pangkaraniwan at hindi ka mangangahas na sumakay mag-isa sa gabi. Sa loob ng mga bagon doon, mas malakas pa ang sigawan kaysa sa anunsyo ng istasyon. Kaya't pagdating nila sa Pilipinas at makita ang ganitong kalinisan at ang kusang loob na pagpapakita ng disiplina ng bawat isa, ang kanilang isipan ay tila nag-short circuit. Ang unang naiisip nila ay, hindi ito ang Earth. Isa itong alien world na may napakataas na antas ng sibilisasyon. Ibinahagi naman ng isang babaeng Canadian exchange student ang kanyang karanasan sa rush hour sa MRT. Kahit nasiksikan na parang sardina sa lata, napakatahimik sa loob na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng isang karayom. Lubos siyang nabigla dahil sa kanyang bansa. Ang ganitong kasikip na espasyo ay tiyak na puno ng reklamo. Malalakas na tawag sa telepono at tensyon mula sa mga pisikal na banggaan. Ngunit sa Maynila, habang dumarami ang tao, lalo pang tumatahimik. Napansin din niya ang isang maliit na detalye. Isang batang lalaki, mga 5 o 6 na taong gulang, hawak ng kanyang ina, na tahimik na umupo sa isang sulok. Magkadikit ang mga paa at hindi nakaabala sa sinuman. Ang kanyang konklusyon. Dito, ang paggalang ay hindi isang patakarang nakasulat sa pader, kundi isang kulturang malalim na nakaukit sa buto ng bawat isa, na nakikita sa bawat maliit na detalye ng buhay. Ang ganitong lakas ng kultura ay hindi lamang sa tren makikita. Pumasok ka sa isang convenience store, coffee shop, istasyon, o kahit sa isang maliit na tindahan sa kanto, lahat ng staff ay sobrang palakaibigan. Welcome po ma'am, sir. Salamat po, ingat po kayo. Ang mga salitang ito ay palagi mong maririnig. At ang mga ngiti sa kanilang mukha ay ramdam mong tunay at nagpaparamdam sa iyo na iginagalang ka. Hindi malilimutan ni Marcos, isang German exchange professor, ang kanyang karanasan sa unang araw niya sa isang coffee shop malapit sa universidad. Dahil maraming customer, ang kanyang kape ay nahuli ng mga 5 minuto nang ihatid ito ng barista. Hindi ito tumigil sa pagyuko at paghingi ng paumanhin. Ang sinseridad nito ay nagpatulala sa kanya. Siya pa ang nahiya. Sa maraming bansa sa Europa at Amerika, ang magiliw na serbisyo ay kailangan mong bayaran sa pamamagitan ng malaking tip. Ngunit sa Pilipinas, ang ganitong kabaitan ay hindi isang palabas para sa negosyo, kundi isang tunay na pagtrato na mula sa puso. Ang ganitong pakiramdam ay dahan-dahang nag-uugat sa iyong puso at lalong lumalalim. Kung ang kalinisan at paggalang ang unang yugto ng kanilang pagkamangha, ang susunod na bagay ang tuluyang sumira sa kanilang mga depensa at nagtanim ng ideya na gusto kong manirahan dito habang buhay. Ito ay ang napakataas na antas ng tiwala at kaligtasan. Sa Pilipinas, kapag may nawala kang gamit, napakalaki ng tsansang maibalik ito sa iyo. Isang telepono o pitaka na naiwan sa isang mataong coffee shop, sa upuan ng taxi o sa isang bench sa parke. Sa mga bansa sa kanluran, iisipin mong wala na itong pag-asa. Ngunit sa Pilipinas, mahigit 90% ng pagkakataon, ang iyong gamit ay ibabalik ng buo sa pinakamalapit na police station o information desk. Kapag kinuha mo na ito, makikita mong kompleto pa ang laman, pera at mga card. Ang ganitong kolektibong ugali na hindi pag-iinteresan ng gamit ng iba ay parang pagtama sa loto sa maraming bahagi ng mundo. Ibinahagi ni Daniel, isang Amerikanong estudyante, na minsan habang tinatapos niya ang kanyang term paper sa isang coffee shop, naiwan niya ang kanyang bagong-bagong high-end na smartphone dahil sa sobrang pagod. Nang makabalik siya sa kanyang dormitoryo, doon niya lang napansin. Halos himatayin siya, iniisip na hindi na niya ito makikita. Sa pag-asang sumubok, bumalik siya sa coffee shop. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nginitian siya ng barista at nagtanong, "Sir, baka po ito ang hinahanap ninyo?" At inilabas mula sa ilalim ng counter ang kanyang telepono. Maingat na binalot sa tissue paper. Natulala si Daniel. Halos maiyak. Sabi niya, sa kanyang bansa, 100% na itong nanakawin. Ngunit sa Pilipinas, ang tiwala sa pagitan ng mga tao ay isang pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang tiwalang ito ay lumalawak at nagiging isang bagay na pinakamahalaga
para sa mga dayuhan na handa nilang iwan ang lahat para dito. Ang kaligtasan. Sa Pilipinas, may isang bagay na itinuturing nating normal, ngunit para sa kanila, ito ay isang sukdulang luho. Ang isang babae ay maaaring maglakad mag-isa sa labas sa hating gabi nang walang takot. Tanungin mo ang sino mang dayuhang babae na nanirahan sa Pilipinas at halos pare-pareho ang kanilang reaksyon. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala, parang panaginip. Sa maraming bansa sa mundo, kabilang ang ilang sikat na lungsod sa kanluran, ang paglabas ng isang babae mag-isa kapag madilim na ay isang malaking no-no. Ngunit sa Pilipinas, kahit hating gabi pa sa isang istasyon ng tren, sa isang 7-Eleven, sa isang tahimik na eskinita, o sa isang parke, ang tanging kailangan mong alalahanin ay baka makagat ka ng lamok, pero hindi ang iyong kaligtasan. Ang kalayaang walang takot na ito ay isang napakahalagang yaman para sa mga dayuhan. Ibinahagi ni Alisa, isang Amerikanang estudyante, ang sandaling iyon kung kailan siya tuluyang nahulog sa Pilipinas at nagdesisyong lumipat dito. Unang beses niya rito, isang maalinsangang gabi ng Setyembre. Ang kanyang flight ay na-delay ng husto at hating gabi na nang makarating siya sa kanyang hotel. Pagod at gutom na gutom, naglakas loob siyang lumabas para maghanap ng makakain. Naalala niya kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso noon dahil sa Amerika. Ang isang batang babae na mag-isang lumalabas para maghanap ng pagkain sa ganoong oras ay itinuturing na napakadelikado. Ngunit pagtapak niya sa mga kalsada ng Bonifacio Global City BGC, wala siyang naramdamang takot. Sa halip, napalibutan siya ng isang dambuhalang pakiramdam ng kapayapaan. Ang mga kalsada ay maliwanag at walang sino mang tumitingin sa kanya sa isang hindi komportable o mapanganib na paraan. Sa katunayan, ang ilan ay tumatango pa bilang pagbati. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang buong lungsod ay tahimik na nagpoprotekta sa kanya. Pagkatapos, ay pumasok siya sa isang 24 oras na convenience store sa kanto. Ang automatikong pinto ay dahan-dahang bumukas at sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Ang tindahan ay napakalinis. Sa mga istante, lahat ay naroon. Siopaw, mga rice meal, sandwich, salad, dessert, iba't ibang inumin, at maging mga medyas, underwear, at charger. Natigilan siya. Ito ay isang magic shop. Bulong niya sa sarili. Binati siya ng staff nang may ngiti. Nang magbabayad na siya, tinanong pa siya kung gusto niyang ipainit ang kanyang pagkain. Ang kabuuang bayarin niya ay napakababa. Akala niya ay nagkamali siya ng dinig. Sa Amerika, ang ganitong pagkain ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10. Dito, hindi lang mura, mas masarap pa. Sa sandaling iyon, isang malakas na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung maaari akong manirahan dito magpakailanman, tiyak na magkakaroon ako ng pinakapanatag at komportabling buhay. Isang maliit na convenience store ang nagbigay sa isang dayuhan ng pagnanais na manirahan dito. Para sa atin, bahagi lang ito ng araw-araw na buhay. Ngunit para sa kanya, ito ang perpektong kombinasyon ng kaligtasan, serbisyo, at abot-kayang kalidad. Bago siya umuwi, bumalik siya sa tindahang iyon at nangako sa sarili. Babalik ako dito para manirahan. Dahil dito, parami ng parami ang mga taong nabibighani sa liwanag ng sibilisasyong ito at gumagawa ng desisyon, hindi na ako babalik. Dito na ako. At kapag ang mga dayuhang ito ay bumabalik na sa kanilang sariling bansa, sa sandaling tumapak sila sa kanilang lupang sinilangan, marami sa kanila ang nagsasabing tila biglang naging magaspang ang mundo. Si Liam, isang Briton na naging exchange student sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan, ay may pinakaklasikong paglalarawan. Sa unang araw niya pabalik, sumakay siya sa London Underground at tuluyang nadurog ang kanyang puso. Ang sahig ng bagon ay may mga malagkit na chewing gum at hindi matukoy na dumi. May mga taong sumisigaw habang nakikipag-usap sa telepono at mayroon pang ang natutulog sa maruming sahig. Sa loob ng 6 na buwan sa Pilipinas, nasanay siya sa mga taong nagpapahalaga sa pampublikong espasyo at nagbibigayan. Ngunit sa kanyang bayan, tila ginagawang sariling bakuran ng mga tao ang tren. Naramdaman niya na ang pamantayan ng kalinisan, kaayusan, at katahimikan ng Pilipinas ay hindi niya namalayang naitanim na sa kanyang isipan, kaya hindi na niya kayang tanggapin ang gulo sa sariling bayan. Hindi na ako makakabalik, sabi niya. Ang hindi na kayanin ng dumi, kabastusan,
at kawalan ng kaligtasan sa sariling bansa ay isang penomenong tinatawag na ngayon sa mga international forums bilang Philippines Lost Syndrome. Puno ang mga social media ng mga post tulad nito. Grabe, ang dumi ng mga convenience stores sa Amerika. Hindi ko na kaya. Pagbalik ko sa Europa, nalaman kong hindi pala normal na kusang nagbibigay ng tubig ang mga restaurant. Sa New York, ang stress maglakad mag-isa sa gabi ay nakakaiyak. Miss na miss ko na ang Pilipinas. Bakit sa London? Napakahirap maghanap ng malinis na pampublikong banyo. Ito ang nakakatakot sa Philippines Lost Syndrome. Hindi mo namimiss ang magagandang tanawin, kundi ang tunay na sibilisasyon. Bigla mong napagtatanto na ang mga bagay na itinuturing mong karapatan sa Pilipinas. Kaligtasan, kaayusan, paggalang ay mga luho pala sa iyong sariling bansa. Sabi ni Emma, isang babae mula sa Denmark. Pagbalik niya ay napansin niyang madali na siyang magalit araw-araw dahil napapaligiran siya ng mga taong makasarili. Sa loob ng isang taon niya sa Pilipinas, ang mga tao ay nagbibigayan at nagmamalasakitan sa isa't isa, kaya't ang kanyang pakiramdam ay palaging payapa. Ngayon, seryoso siyang nagsasaliksik kung paano mag-apply ng trabaho sa Pilipinas. Ito na ang huling yugto, ang hindi na makabalik. Para sa kanila, ang mga araw sa Pilipinas ay hindi na lamang isang alaala ng paglalakbay, kundi isang tunay na karanasan ng isang ideal na lipunan. Kapag naranasan mo na ito, hindi mo na ito malilimutan. At kapag bumalik ka sa iyong bayang puno ng kawalang pakialam at tensyon, ang alaala ng ideal na lugar na iyon ay patuloy na bumabalik. Inaakit ang iyong kaluluwa. Gusto kong bumalik sa kapayapaan na iyon. Gusto kong bumalik sa lugar na iyon na maayos at puno ng tiwala. Ang panawagang ito ng puso ay tahimik, ngunit matatag na kumakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng internet, na nag-uudyok sa kanila na gumawa ng desisyon na magpapabago ng kanilang buhay. Babalik ako sa Pilipinas. Hindi na ako aalis. Mula sa simpleng turismo o pag-aaral, ito ay naging isang matinding pagnanais na manirahan. Dumarami na ang mga bagong Pilipino na ito. Sa mga online forums, makikita mo ang mga paksang tulad ng, "Isang araw, titira ako sa Pilipinas. Please, turuan ninyo ako kung paano mag-apply ng permanent residency sa Pilipinas." Sa wakas, nakapag-ugat na ako dito! Bakit nila gustong-gusto manirahan sa Pilipinas? Hindi lang dahil masaya. Ito ay dahil natuklasan nila ang pinakapangunahing lihim ng kapuluang ito. Unang lihim, sukdulang kapayapaan sa buhay. Ang seguridad ay napakataas na kayang mag-commute ng mga bata ng mag-isa. Ang mga nawawalang gamit ay naibabalik. Para sa mga dayuhan, lalo na sa mga kababaihan, ang Pilipinas ay isa sa iilang lugar sa mundo kung saan maaari kang maglakad-lakad kahit saan nang walang takot. Ang kalayaang ito ay hindi matatawaran. Ikalawang lihim, ang kahusayan ng mga pampublikong serbisyo at infrastruktura. Ang pagpapatingin sa doktor ay madali, dekalidad, at abot kaya. Ang mga pampublikong sasakyan tulad ng 2P bus at tren ay bihirang madelay ng malubha, sabi ni Luca, isang inhinyerong Italyano. Sa Pilipinas, tunay kong naramdaman na iginagalang ako bilang isang tao. Sa Italia, mabagal ang gobyerno at magulo ang mga pampublikong pasilidad. Ngunit sa Pilipinas, ang dami ng mapagkukunan mula sa transportasyon hanggang sa mga aklatan at community center ay ikinagugulat ng mga dayuhan. Ngunit akala mo ba madaling lumipat sa Pilipinas? Mali! Ang pagkakaiba sa kultura, ang masalimuot na proseso ng pag-upa ng bahay, at ang mga requirement para sa work visa bawat isa ay isang malaking hamon. Bagamat marami ang nagsasalita ng Ingles, ang tunay na pag-unawa sa Filipino at sa mga lokal na dialekto ang susi para sa tunay na integrasyon. Ngunit ang nakakagulat, dumarami ang mga taong handang lagpasan ng mga hadlang na ito. Nag-e-enroll sila sa mga klase ng Filipino, naglalaan ng oras para matutunan ng kultura. Hindi na ito simpleng pagnanais na manirahan, kundi isang pagnanais na maging tunay na bahagi ng lipunang Pilipino. Isang British na estudyante sa Dumaguete ay nahirapan noong una dahil sa lingwahe. Ngunit ang mga tindera sa palengke ay ngingitian siya at tatawaging dong. Ang init na iyon, na higit pa sa salita, ay pumasok sa kanyang puso. Ang nawala niyang student ID ay mabilis na naibalik. Ang mga batang elementarya ay bumabati sa kanya ng good morning, araw-araw. Pagbalik niya sa UK, labis niyang dinamdam ang pagkamis sa init ng pakikitungo na iyon. At sa huli, bumalik siya sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, ang lipunang Pilipino ay lalo ring naging bukas sa mga dayuhan. Dumami ang mga dual language na gabay, resources, at mga programa. Sabi ni Jenna,
isang Amerikanong inhinyero sa Pilipinas. Natuklasan niya na ang pagtulong sa kapwa ay nagiging isang natural na kaligayahan. Isang simpleng salamat mula sa isang katrabaho ay sapat na para buuin ang kanyang araw. Hindi na ito tungkol sa pagiging turista, kundi sa tunay na pamumuhay at pagbuo ng isang emosyonal na koneksyon. Ang mga dayuhang ito na natagpuan ng tunay na alindog ng Pilipinas ay gumagawa ng mahahalagang desisyon sa kanilang buhay. Isang American netizen ang nag-iwan ng pinakaangkop na komento sa isang forum. Ang Pilipinas ay parang ibang planeta. Siyempre, mayroon ding mga reklamo. Ang stress sa trabaho, ang komplikadong pakikisama, at ang pakiramdam ng kalungkutan minsan. Ngunit ang mahiwaga, pagkatapos nila magreklamo, halos lahat sila ay nagdaragdag ng, "Pero kahit ganito, gusto ko pa ring manirahan sa Pilipinas." Hindi ba't ito ang patunay kung gaano kaakit-akit ang esensya ng Pilipinas? Para sa ating mga lokal, ang malinis na istasyon, ang magiliw na serbisyo, ang maayos na kalye, lahat ng ito ay maaaring nakasanayan na natin. Hindi natin namamalayan na para sa ibang tao sa mundo, ito ay isang pangarap. Isang grupo ng mga dayuhan ang labis na naaakit sa mga bagay na ito na itinuturing nating normal. Nagtatrabaho sila ng husto at nag-aaral ng ating wika para lang maging bahagi ng lupang ito. Ito ay hindi lamang isang paghanga, kundi isang pagtitiwala na lumalagpas sa mga hangganan. Ang parira lang, ang mga pumupunta sa Pilipinas ay hindi na bumabalik. Ay hindi lamang dahil sa kaginhawahan o masarap na pagkain. Ang tunay nitong kinakatawan ay kaayusan, paggalang, at isang matagal nang nawawalang kapayapaan ng isip. Para sa iyo at sa akin na naninirahan dito, ito ay araw-araw lang. Ngunit para sa ilan, ito ay isang mainit na himala na nagbabago ng kanilang buhay. Ang hawak mong baso ng halo-halo, ang maliwanag na convenience store sa hating gabi, ang hindi ka pani-paniwalang kalinisan sa isang 2P bus terminal, ang mga tila maliliit na bagay na ito ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit ayaw nang umuwi ng isang dayuhan. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay, sa katotohanan, nagniningning na may liwanag ng sibilisasyon. Ano sa tingin mo ang tunay na dahilan ng mahikang ito ng Pilipinas na nagpapabighani sa mga dayuhan na ayaw nang umuwi? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin.